Naranasan niyo na ba yung biglaan na lang kayo napapakain ng marami? Tapos maya-maya parang may naglalaro sa loob ng tiyan nyo. Yung tipong hindi mo maintindihan kung busog ka ba o punong-puno ng hangin. Yung minsan, kahit anong pigil mo, lalabas at lalabas pa rin. Hindi ba nakakaya minsan, lalo na kung nasa pampublikong lugar ka? Pero madalas, kapag tumatanda tayo, binabalewala na lang natin ang mga simpleng utot na yan. Akala natin normal lang, bahagi lang ng pagtanda. Para bang, matanda na kasi kaya ganyan. Pero paano kung sabihin ko sa inyo na ang simpleng utot na yan ay pwedeng isang sigaw na ating katawan, isang babala na may mas malalim na nangyayari sa loob? Masakit isipin na kung minsan ang pagbaliwala natin sa malilitas sinyales na ito ang dahilan kung bakit lumalala ang ating kalusugan. Marami sa atin ang hindi nakakalam na may 5 klase ng utot na dapat natin bigyan ng pansin pagdating natin sa edad na 60. Hindi lang ito basta utot, ito ay mga sinyales na pwedeng magpahiwatig ng seryosong problema sa kalusugan na kailangan ng agarang atensyon. Sa video na ito, tatalakayin natin ang 5 uri ng utot na ito, kung bakit sila nangyayari at kung anong pwede natin gawin para matugunan ang mga ito. Hindi ito tungkol sa hiya, kundi tungkol sa pag-unawa sa ating sariling katawan at pag-alaga sa ating kalusugan. Kaya naman, panoorin nyo itong video hanggang dulo dahil may matutuklasan kayong impormasyon na tiyak na magugulat kayo. Simulan na natin sa una at marahil ang pinakamadalas nating maranasan pero madalas din nating binabaliwala. Ito ay ang sobrang utot na may kasamang paglobo ng tiyan at sakit. Normal lang naman ang umutot, hindi ba? Ang tao ay umutot ng halos 13 hanggang 21 beses sa isang araw. Bahagi ito ng proseso ng pagtunaw ng ating kinakain. Pero kapag napapansin nyo na mas madalas kayong umutot kaysa sa dati, halos every few minutes, at ang utot na ito ay laging may kasamang matinding kabag o paglobo ng tiyan, at minsan pa nga ay may sakit, ito ay senyales na dapat bantayan. Isipin nyo, para kayong lobo na anytime ay sasabog dahil sa sobrang hangin sa loob ng inyong tiyan. Yung tipong ang hirap huminga, masakit ang tagiliran at para bang may naglalaro o gumugulong sa loob ng inyong bituka. Ano ba ang pwedeng dahilan nito? Una, pwedeng simpleng pagkain lang na hirap tayong tunawin. Halimbawa, ang mga pagkaing mayaman sa fiber tulad ng beans, lentils, broccoli o repolyo. Kahit gaano kaganda ang mga pagkain ito sa kalusugan, kung hindi sanay ang ating tiyan o kung bigla tayong kumain ng marami nito, pwede itong magdulot ng sobrang gas. Pangalawa, may tinatawag tayong Irritable Bowel Syndrome o IBS, isang kondisyon kung saan ang ating bituka ay masyadong sensitibo sa ilang pagkain o stress. Ang IBS ay madalas na nagpapakita ng symptoms tulad ng sobrang gas, pananakit ng tiyan, at pagbabago sa bowel movement, minsan diarrhea, minsan constipation. Kung minsan, ang mga matatanda dahil sa pagbagal ng digestive system ay mas prone sa IBS. Isipin nyo, kumakain lang kayo ng normal pero maya-maya ang sakit na ng tiyan nyo tapos ang daming utot na lumalabas. Ito ay isang karaniwang problema na pwedeng magpahirap sa araw-araw na buhay. Pangatlo, at ito ay mas seryoso ang Small Intestinal Bacterial Overgrowth o SIBO. Ito ay nangyayari kapag may sobrang dami ng bakterya na lumalaki sa small intestine na dapat ay hindi ganun karami. Ang bakterya na ito ang napoproduce ng sobrang gas kapag tinutunaw nila ang pagkain kaya nagre-resulta sa paglobo ng tiyan at sobrang utot. Madalas itong mangyari sa mga matatanda dahil sa pagbagal ng gut motility o kung may dati ng surgery sa bituka. Kung dati hindi naman kayo ganun kagas pero bigla kayo nagkaroon ng ganitong kondisyon, mahalaga na kumonsulta sa doktor. Ngayon, anong pwede nating gawin? Una, subukang i-track ang inyong kinakain. Magtala kayo ng listahan ng mga pagkain na sa tingin ninyo ay nagdudulot ng sobrang gas. Kung ang beans ang problema, subukang ibabad dito ng matagal bago lutuin o kainin ng unti-unti. Para sa gulay tulad ng repolyo, baka kailangan lang bawasan ng dami o lutuin ito ng mas matagal para mas madali itong tunawin. Pangalawa, kumain ng dahan-dahan at nunguyain ng maigi ang bawat subo. Kapag mabilis tayong kumain, mas marami tayong nalulunok na hangin na nagre-resulta rin sa utot. Pangatlo, manatiling hydrated. Ang pag-inom ng sapat na tubig ay nakakatulong sa maayos na digestion at nakakaiwas sa constipation na isa ring sanhi ng gas. Pangapat,
Subukang maglakad-lakad pagkatapos kumain. Ang simpleng ehersisyo ay nakakatulong sa paggalaw ng ating bituka at sa paglabas ng sobrang gas. Kung patuloy pa rin ang sintomas at lalo itong lumalala, lalo na kung may kasamang pagbaba ng timbang o pagsusuka, huwag nang magpatumpik-tumpik pa at magpatingin na agad sa doktor. Ngayon naman, dumuko tayo sa pangalawang uri ng utot na dapat nating bigyang pansin. Ang utot na sobrang baho, na parang bulok na itlog o basura. Normal lang naman na may amoy ang utot, hindi ba? Lalo na kung kumain tayo ng pritong isda o saging o kahit anong pagkain na malasa. Pero may pagkakataon na ang amoy ng utot ay lampas na sa normal. Yung tipong amoy patay o amoy burak na hindi mo aakaling galing sa isang tao. Kung dati ay medyo amoy lang ang utot mo, pero biglang nagbago at naging sobrang baho na halos hindi mo kayang amuyin, ito ay isang mahalagang senyales na may hindi tama sa iyong digestive system. Ang sobrang baho ng utot ay madalas na dulot ng sulfur-containing compounds na nililihan ng bakterya sa ating bituka. Kung sobrang amoy, ibig sabihin ay sobra rin ang produksyon ng mga compounds na ito. Ano ang ibig sabihin nito? Una, pwedeng may problema sa pagtunaw ng pagkain, lalo na ng mga pagkain na mataas sa sulfur tulad ng broccoli, cauliflower, repolyo at mga itlog. Kung hindi natunaw ng maayos sa mga ito, mas maraming bakterya ang kakain sa mga ito at maglalabas ng mas maraming amoy. Madalas, ang pagkain ng maraming red meat na mataas din sa sulfur ay pwedeng magdulot ng mabahong utot. Isipin mo, kumain ka ng lechon o crispy pata, tapos kinabukasan parang may nagpuputok na bomba sa tiyan mo sa amoy. Pangalawa, pwedeng merong bacterial imbalance sa inyong bituka o tinatawag na dysbiosis. Ibig sabihin, mas marami ang bad bacteria kaysa sa good bacteria. Kapag nangyari ito, mas maraming harmful substances ang nagagawa sa bituka. Kasama na ang mas mabahong gas. Minsan, ito ay dulot ng sobrang paggamit ng antibiotics o hindi magandang diet na may maraming processed foods at kaunting gulay at prutas. Kung ang inyong digestive system ay hindi balansi, mas mahihirapan itong tunawin ang pagkain at mas magpuproduce ng mabahong utot. Pangatla, ito ay mas seryoso, ang malabsorpsyon. Ito ay nangyayari kapag ang inyong bituka ay hindi nakaka-absorb ng maayos ng nutrients mula sa pagkain. Halimbawa, kung hindi nyo na-absorb ng maayos ang fats na ito ay dadaan sa bituka at tatawagin ng bakterya na magpoproduce ng sobrang bahong gas. Ang mga kondisyon tulad ng pancreatic insufficiency o celiac disease ay pwede magdulot ng malabsorption. Minsan, ang Giardia, isang uri ng parasite sa bituka, ay pwedeng magdulot ng sobrang mabahong utot na para bang amoy ng bulok na itlog. Kung bigla itong nangyari at hindi nawawala, kailangan na itong ipatingin sa doktor. Anong pwede natin gawin para matugunan ito? Una, subukang baguhin ang inyong diet. Bawasan ang mga pagkain mataas sa sulfur tulad ng red meat, processed foods at ilang gulay na madaling mag-produce ng gas. Subukang damihan ang pagkain ng gulay at prutas na mas madaling tunawin at uminom ng maraming tubig. Pangalawa, isaalang-alang ang paggamit ng probiotics. Ang probiotics ay mga good bacteria na nakakatulong sa pagbalanse ng flora sa ating bituka. Pwede itong makatulong sa pagbawas ng mabahong amoy ng utot. Subukan ang mga probiotic-rich foods tulad ng yogurt o kimchi o mag-take ng probiotic supplement. Pangatlo, kung ang problema ay malabsorption, kailangan ng tamang diagnosis mula sa doktor. Kung ang mabahong utot ay may kasamang diarrhea, lagnat, pagsusuka o pagbaba ng timbang, huwag nang magalinlangan at magpatingin agad sa doktor. Mahalaga ang maagang pagtuklas para sa tamang lunas. Ngayon na napag-usapan na natin ang sobrang utot at ang utot na sobrang baho, dumako naman tayo sa mga susunod na senyales na mas dapat nating bigyang pansin. Ang pangatlong uri ng utot na dapat bantayan ay ang utot na may kasamang matinding pagbabago sa pagdumi, maging ito man ay matinding pagtatae o matinding pagtitibi. Hindi ito tungkol sa utot lang. Ito ay tungkol sa buong sistema ng inyong pagtunaw na nagpapakita ng problema. Isipin nyo,
Araw-araw ay hirap kayong dumumi o kaya naman ay panay ang pagtatae nyo. Tapos, laging may kasamang gas at paglubo ng tiyan. Hindi ito normal, lalo na kung nagpapatuloy sa loob ng ilang araw o linggo. Ano ang pwedeng dahilan nito? Una, at ito ay isa sa mga pinakakaraniwan, ay ang Irritable Bowel Syndrome o IBS. Tulad ng nabanggit ko kanina, ang IBS ay pwedeng magdulot ng pagbabago sa bowel habits. Kung minsan ay constipated kayo, tapos biglang diarrhea at laging may kasamang kabag at gas, ito ay isang malinaw na senyales ng IBS. Ang stress, ilang pagkain at pagbabago sa lifestyle ay pwedeng mag-trigger ng IBS flares. Pangalawa, food intolerances o allergies. Maraming Pilipino ang nagiging lactose intolerant sa pagtanda. Ibig sabihin ay hirap sila sa pagtunaw ng dairy products. Kung iinom ka ng gatas o kakain ng keso, tapos maya-maya ay makakaranas ka ng matinding kabag, diarrhea at gas, posibleng lactose intolerance yan. Meron din mga taong sensitibo sa gluten na makikita sa trigo, barley at rye. Kung ang mga produktong ito ang dahilan ng inyong pagtatae o pagtitibi na may kasamang gas, kailangan itong bigyang pansin. Isipin nyo, kumain lang kayo ng pandesal o pansit, tapos pagkatapos sumakit na ang tiyan nyo at nagkaroon ng di may paliwanag na pagbabago sa pagdumi. Pangatlo, at ito ay mas seryoso, ang Inflammatory Bowel Disease o IBD. Hindi ito pareho sa IBS. Ang IBD ay kinabibilangan ng Crohn's disease at ulcerative colitis na kung saan ay may chronic inflammation sa digestive tract. Ang mga kondisyong ito ay pwedeng magdulot ng matinding pagtatay na may dugo, pananakit ng tiyan at syempre sobrang gas. Bagaman bihira sa mga Pilipino, mahalagang isaalang-alang ito, lalo na kung may kasaysayan ng IBD sa pamilya. Pangapat, at ito ay madalas na problema sa mga matatanda, ay ang diverticulitis. Ito ay nangyayari kapag ang maliliit na bulsa o pouches sa digestive tract ay mamaga o ma-infect. Ang diverticulitis ay pwedeng magdulot ng matinding sakit sa tiyan, lagnat, pagbabago sa pagdumi, maaring constipation o diarrhea at syempre sobrang gas. Mahalaga ang maagang pagtuklas at paggamot para sa kondisyong ito. Ano ang pwede nating gawin? Una, napakahalaga na subukang alamin ang inyong mga trigger foods. Magtala kayo ng pagkain at kung ano ang naging reaksyon ng inyong katawan pagkatapos kainin ito. Kung napansin nyo na ang gatas ay nagdudulot ng problema, subukan ang lactose-free milk o ibang alternatibo. Kung ang trigo naman, subukan ang gluten-free na produkto. Pangalawa, dahan-dahan yung dagdagan ng fiber sa inyong diet kung ang problema ay constipation. Ang fiber ay nakakatulong sa pagpapabuti ng bowel regularity. Pero dahan-dahan lang dahil ang sobrang fiber sa simula ay pwedeng magpalala ng gas. Pangatlo, uminom ng maraming tubig. Ito ay mahalaga para sa maayos na digestion at para maiwasan ang dehydration, lalo na kung may diarrhea. Pang-apat, pamahalaan ng stress. Ang stress ay isang malaking trigger para sa IBS at iba pang digestive issues. Subukan ang mga relaxation techniques tulad ng yoga, meditation o simpleng pagbabasa ng libro. Kung patuloy pa rin ang pagbabago sa pagdumi, lalo na kung may kasamang dugo sa dumi, lagnat o pagbaba ng timbang, mahalagang kumonsulta agad sa doktor. Susunod naman, ang pangapat na uri ng utot na dapat nating pagtuunan ng pansin ay ang utot na may kasamang pagbaba ng timbang na walang paliwanag. Ito ay isa sa mga pinaka-alarmang senyales na pwedeng ibigay ng ating katawan. Isipin nyo, kumakain naman kayo ng regular at sapat, hindi kayo nadadiet pero biglang bumababa ang inyong timbang at sa paresyong panahon ay nakakaranas din kayo ng matinding gas at iba pang digestive discomforts. Ito ay hindi normal at kailangan ng agarang medical na atensyon. Bakit ito nakakatakot? Ang biglaang pagbaba ng timbang na walang paliwanag na may kasamang digestive issues ay pwedeng senyales ng malubhang problema sa kalusugan. Una, malabsorption. Tulad ng nabanggit ko kanina, kung hindi na-absorb ng maayos ng inyong katawan ang nutrients mula sa pagkain, kahit gaano pa karami ang kainin nyo, hindi pa rin kayo makakakuha ng sapat na sustansya. Ang celiac disease, isang autoimmune disorder kung saan ang pagkain ng gluten ay nakakasira sa small intestine, ay pwedeng magdulot ng matinding malabsorption
na nagreresulta sa pagbaba ng timbang, diarrhea, at syempre, sobrang gas. Ang pancreatic insufficiency, kung saan ang pancreas ay hindi nakakagawa ng sapat na digestive enzymes, ay pwedeng magdulot din ng malabsorption ng fats na nagreresulta sa pagbaba ng timbang at mabahong dumi na parang taba. Kung dati ay malakas kayong kumain pero payat pa rin kayo at laging may kabag, ito ay isang senyales. Pamalawa, at ito ang pinakamalaking takot ng marami, ay ang posibleng pagkakaroon ng cancer. Bagaman hindi ito laging ganito, ang colorectal cancer, pancreatic cancer, ovarian cancer ay pwedeng magpakita ng sintomas tulad ng pagbaba ng timbang na walang paliwanag, pagbabago sa bowel habits, at syempre sobrang gas o paglubo ng tiyan. Ang isang lumalaking tumor ay pwedeng humarang sa daloy ng pagkain o magdulot ng pamamaga na nagreresulta sa gas at hirap sa pagtunaw. Kung ang pagbaba ng timbang ay mabilis at may kasamang pagkapagod, lagnat o pagbabago sa kulay ng dumi, ito ay kailangan ng ipatingin agad sa doktor. Hindi ito para takutin kayo, kundi para maging aware at makakilos agad. Mas maganda nang maaga tayong magpatingin kaysa huli na. Pangatlo, ang inflammatory bowel disease o IBD tulad ng Crohn's disease ay pwedeng madulot din ng malubang pagbaba ng timbang dahil sa malabsorption at chronic inflammation sa digestive tract. Ang inflammation ay nakakapagpahirap sa katawan na kumuha ng nutrients na nagre-resulta sa kakulangan sa timbang. Kung mayroon kayong history ng ganitong sakit sa pamilya, lalo itong dapat bantayan. Ano ang dapat nating gawin kung maranasan ang ganitong sintomas? Ang pinakamahalagang payo ko ay huwag magpatumpik-tumpik pa at kumonsulta agad sa doktor. Hindi ito isang sintomas na pwedeng baliwalain o gamutin sa bahay lang. Kailangan ng comprehensive check-up na pwedeng kasama ang blood tests, stool tests, imaging scans o kahit endoscopy o colonoscopy para malaman ang pinagbulan ng problema. Ang maagang pagtuklas ay napakahalaga sa mga malubhang kondisyon tulad ng kanser dahil mas malaki ang tiyansa ng successful treatment kung maaga itong matutuklasan. Para sa ating mga nakatatanda, mas mahalaga ang regular na check-up, lalo na kung may biglaang pagbabago sa ating katawan. Ang huli, at ito ang pinaka-critical na senyales na dapat natin malaman, ay ang utot na may kasamang dugo sa dumi o pagbabago sa kulay ng dumi. Ito ay isang emergency na sitwasyon na kailangan ng agarang medical na atensyon. Kung nakakakita kayo ng dugo sa inyong dumi, maging ito man ay bright red, dark red, o black at tari na parang alkitran at may kasamang gas o iba pang digestive symptoms, huwag ninyong ipagwalang bahala. Ito ay hindi normal sa anumang edad, lalo na sa ating mga nakatatanda. Ano ang ibig sabihin ng dugo sa dumi? Una, pwedeng simpleng hemorrhoids o almoranas. Kung minsan, ang paghilab o pag-strain sa pagdumi ay pwedeng magdulot ng pagdurugo mula sa almoranas na lumalabas na bright red blood sa dumi o sa toilet paper. Kung ito lang ang sintomas at walang ibang nakakatakot, pwedeng hemorrhoids lang. Pero hindi pa rin dapat ito'y pagwalang bahala dahil ang almoranas ay pwedeng maging masakit at makadulot ng discomfort. Pangalawa, anal fissures na maliliit na punit sa lining ng anus na pwedeng mangyari dahil sa hard stool o chronic constipation. Ang fissures ay pwedeng magdulot din ng bright red blood at sakit sa pagdumi. Pero, at ito ang mahalaga, ang dugo sa dumi ay pwedeng senyales din ng mas malubhang kondisyon. Pangatlo, polyps sa colon. Ito ay maliliit na paglaki sa lining ng colon na pwedeng magdugo. Bagaman hindi lahat ng polyps ay kanser, ang ilang uri ay pwedeng maging kanserous sa paglipas ng panahon. Kaya mahalaga ang regular na colonoscopy screening, lalo na sa mga edad 60 pataas, para matanggal ang mga polyps bago pa man maging kanserous. Pangapat, at ito ang pinakamahalaga, ang colorectal cancer. Ang dugo sa dumi ay isa sa mga pangunahing sinyales ng colorectal cancer. Kung ang dugo ay dark red o black at tari, ibig sabihin ay galing ito sa mas mataas na bahagi ng digestive tract na nagbibigay ng mas malaking alarma.
Ang colorectal cancer ay pwede magdulot ng pagbabago sa bowel habits, pananakit ng tiyan, pagbaba ng timbang, pagkapagod, at syempre, ang pagkakaroon ng gas na hindi nawawala. Kung nakakakita kayo ng dugo sa dumi, lalo na kung may kasamang pagbabago sa kulay ng dumi, maging ito man ay black o pale, at may matinding gas o iba pang sintomas, ito ay kailangan ng ipatingin agad sa emergency room o sa gastroenterologist. Hindi ito isang kondisyon na pwedeng ipagpaliban. Ang maagang pagtuklas sa colorectal cancer ay nakakapagpataas ng tsansa ng successful treatment. Huwag matakot, ang pagharap sa problema ng maaga ang pinakamabisang sandata. Ayan, napag-usapan na natin ang 5 uri ng utot na dapat natin bigyang pansin pagtuntong natin ng edad 60 at pataas. Hindi lang ito simpleng usapan tungkol sa hangin. Ito ay usapan tungkol sa ating kalusugan at kapakanan. Naalala nyo ba yung utot na sobrang dami na may kabag? Yung tipong lumulubo ang tiyan at masakit? Naalala rin natin yung utot na ang baho-baho na parang amoy bulok na itlog o basura na pwedeng senyales ng problema sa pagtunaw o bacterial imbalance. Pinag-usapan din natin ang utot na may kasamang matinding pagbabago sa pagdumi, maging ito man ay pabalik-balik na pagtatae o matinding pagtitibi na pwedeng indikasyon ng IBS, food intolerance o mas malalim na kondisyon tulad ng IBD. Hindi rin natin pwedeng baliwalain ang utot na may kasamang pagbaba ng timbang na walang paliwanag. Isang senyales na nangangailangan ng agarang medical na atensyon dahil pwedeng malabsorption o, sa malubang kaso, kanser. At higit sa lahat, ang pinakakritika na senyales ay ang utot na may kasamang dugo sa dumi o pagbabago sa kulay ng dumi na kailangan ng agarang pagtingin sa doktor. Huwag kayong matakot sa mga impormasyong ito. Ang layunin natin ay maging mas may kaalaman para mas maalagaan natin ang ating sarili. Tandaan, ang pagbabago gaano man kaliit sa ating katawan ay mahalagang pakinggan. Hindi kailangan na malaking sakit agad, pero ang pagiging aware at ang pagkuha ng tamang impormasyon ay isang malaking hakbang patungo sa mas mahaba at mas malusog na buhay. Ang pagtanda ay hindi nangangahulugan na kailangan natin tanggapin ang lahat ng sakit o karamdaman. May kapangyarihan tayong gumawa ng mga desisyon na makakatulong sa ating kalusugan. Ang mga simpleng pagbabago sa lifestyle tulad ng pagbabago sa diet, pag-iinom ng sapat na tubig at regular na ehersisyo ay malaki ang maitutulong sa ating digestive health. Ang pinakamahalagang payo na maibibigay ko ay huwag makatubiling kumonsulta sa doktor kung nararanasan niyo ang alinman sa mga senyalis na ito ng matagal o kung ang mga ito ay lalong lumalala. Sila ang makakapagbigay ng tamang diagnosis at plano ng paggamot. Huwag baliwalain ang mga warning sign na ibinibigay ng inyong katawan. Hindi ito ito ay pagmamahal sa sarili. Isipin nyo, ang inyong katawan ay kaibigan nyo. At kapag may sinasabi siya sa inyo, kailangan nating pakinggan. Ang ating mga doktor sa Pilipinas ay masisipag at hondang tumulong, kaya huwag matakot magpatingin. Mayroon tayong mga health centers at hospital na pwede nating lapitan. Ngayon, gusto kong marinig ang inyong mga karanasan. May natutunan ba kayo mula sa video na ito? Mayroon ba kayong mga sinales na naranasan na? Ibahagi ninyo ang inyong mga saloobin sa comments section sa ibaba. Ang inyong mga kwento ay makakatulong din sa ibang manonood na pwedeng nakakaranas din ng parehong problema. Mahalaga ang pagtutulungan at pagbibigay ng suporta sa isa't isa, lalo na sa ating mga nakatatanda. Kung nakita ninyong kapakipakinabang ang videong ito, paki-like naman po at huwag kalimutang mag-subscribe sa channel natin para sa mas marami pang helpful na impormasyon tungkol sa kalusugan at wellness para sa ating mga nakatatanda. Patuloy nating alagaan ang ating sarili at ipagpatuloy ang pagtuklas ng mga paraan para sa mas malusog at mas masayang pamumuhay. Tandaan, ang edad ay numero lang. Ang importante ay kung paano natin inaalagaan ang ating sarili para mas masarap ang bawat araw. Patuloy tayong matuto. Patuloy tayong mag-ingat. At patuloy tayong magkaisa sa pagkamit ng isang mas malusog at mas masayang buhay. Mabuhay ang mga Pinoy na malusog at mapagmahal sa sarili. Live your best life at every age.